Kamusta mga tol? Puntahan po natin yung tinatawag nilang J Castle na bagong bukas dito sa may Tanawan, Batangas. Ayon sa balita, pagmamayari daw ito ni Daniel Padilla. Kaya silipin po natin kung anong makikita dyan sa loob ng J Castle. Nagmotor ako mula Cavite hanggang Tanawan, Batangas at dumaan ako dito sa may Talisay, Tagaytay. Mag-ingat po kayo dito sa may Talisay kung dadaan kayo dito dahil maraming paliko. Lalo na kung naulan, madulas po ang kalsada. Madali lang naman makita yung J Castle basta ipin lang sa Google Map or Waze. J Castle sa Tanawan, Batangas. Pasukin na po natin itong J Castle na napakalaki. Pagpasok po natin, 50 pesos agad ang entrance sa parking. Hindi naman problema ang parkingan dahil malawak po yan kahit malaki ang sasakyang dala. So naglalakad muna tayo dito papasok sa entrance. Konti pa lang ang tao ngayon dahil kakabukas lang. Mga 4 PM ng hapon ang video na ito kaya maaliwalas pa at kitang-kita yung langit. Sabi nila mas maganda raw pumunta rito kung hapon na kasi makikita yung mga ilaw. Pero hanggang 8 PM lang po ito kaya medyo agahan ang pagpunta para mas ma-enjoy. So pagdating po dito sa may entrada, pipila po kayo agad dyan at kukuha ng ticket. Ang entrance po natin 1,500. Medyo may kamahalan nga lang. Kahit yung mga bata, 1,500 pa rin yan. Libre lang daw yung bata na 2 feet below. Kaya kung may anak kayo na mas matangkad sa 2 feet, ihanda nyo na po ang 1,500. Wala na pong discount yan kahit bata. So pagpasok po natin dito sa loob, ito ang bubungad sa atin yung batang nakakap. Ito naman po yung loob niya mga tolo, napakalawak. Makikita po natin agad yung disenyo ng J Castle sa loob. Naglagay din sila dyan ng hardin at mga bulaklak para sa mga mahilig sa bulaklak. Yung ambience niya maganda magpicture sa loob. Ito naman po yung disenyo ng castle. Malaki po siya. Talagang building yung tinayo ni Daniel Padilla. Siyempre mapapaisip tayo mga tol, ano ba yung nasa loob niyan? Yan ang gusto kong makita yung nasa loob. Ano ba yung inihahanda ng J Castle para sa atin? Sa halagang 1,500 pesos, masusulit ba natin yung makikita dyan sa loob? Yung likod pala nito mga tol, makikita natin yung Bulkang Taal. Kaya delikado din ang castle na ito kung mag-alboruto yung Bulkang Taal. Siguradong magsasarado. Malapit lang kasi mga tol, nakikita agad yung Bulkang Taal. Okay, pasukin na po natin sa loob. Unang entrada pa lang, pinapaalalahanan tayo kung ano yung bawal sa loob. Nagtanggal po kami ng sapatos dyan, pati medyas. Tapos yung entrada, mabasa agad. Malamig na tubig agad ang bubungad. Kasi yung makikita natin dyan sa loob, nakabitin na kotse. Kunwaring nahulog sa bangin ng kotse. So ang purpose ng tubig dyan mga tol, para malinis yung paa natin pagpasok sa susunod na level. Kasi yung aapakan natin sa susunod na level, puro salamin. Kailangan malinis ang paa natin. Saka mas maganda kung naka-short lang, no? Kasi nakapantalon ako dito, nabasa yung pantalon ko. Maganda rin magpicture dito sa may kotseng nakabitin. Naglagay din sila ng kunwaring telepono. Nagmukhang horror tuloy dito sa loob. Pero ayos din naman dahil napakalamig. Ibang experience naman ang ibibigay sa atin ng J Castle dito. Pagdating natin sa pangalawang level, ito na siya, puro kristal. Pero hindi po ito kristal. Pagpasok lang parang kristal, pero mga ilaw po yan na nakabitin. Napapalibutan lang ng salamin kaya may refleksyon. Kaya nagmukha siyang kristal. Maganda naman yung ambience niya at masarap magpicture. Kapag may kasama kayong bata, bantayan nyo mga tol. Baka mahugot nila yung ilaw Kasi makikita nyo po dito nakabitin lang yung ilaw. Nagre-reflect lang sa salamin kaya nagmukha siyang kristal. Pagdating naman sa susunod na level, parang sasakyan ng alien. Naglagay po sila ng parang UFO at nilagyan ng ilaw. Nagmukha tuloy diskohan. Pero ayos din naman dahil napakalamig sa loob. Pagdating naman sa susunod na level, ito po yung bumungad. Yan, napakaganda rito. Medyo antayin nyo lang itong palabas dito mga tol kasi nagbabago po yan. Medyo matagal bago siya magpalit. Ayan, naging colorful na. Puro salamin yung naapakan natin tapos mukha siyang 3D. Ayan, nagbago na po yung itsura niya. May mga between niya at parang nasa ulap tayo. Parang nasa labas tayo ng Earth. Ito naman yung isang itsura niya pag nagbago na. So antayin nyo lang na magbago-bago yung itsura para ma-experience lahat. Mapapansin nyo mga tol, ako na lang yung natira mag-isa Kasi inantay ko talaga yung pagpapalit ng itsura. Yung iba hindi na nakapag-antay, pumunta na sa susunod na level. Ito naman yung kasunod niyan, mga duyan-duyan lang. Tapos makikita natin sa labas yung Bulkang Taal. Tapos nasa kabila naman yung isang building. So papasukin din natin yan mamaya. Siyempre sumakay din tayo dito, kunwari duyan-duyan lang. Pagdating naman sa susunod na level, ito na para siyang forest na nilagyan ng mga ilaw. Malamig dito sa loob at yung inaapakan natin para siyang Bermuda. Pag magpicture dito, hindi na makikita ang muka. Ilaw na lang yung makikita natin. Pagdating naman sa exit, ito na yung makikita. Puro ilaw na lang. Siyempre kukunin na ulit yung sapatos dyan sa labas. Okay mga tol, tapos na tayo sa isang building. Yan po ang makikita natin sa loob ng building na ito. Ang isusunod po natin yung makikita dyan sa loob niyan. Una ay pinapaliwanag na naman yung mga bawal gawin sa loob. Ingatan daw ang mga gamit. Itong maganda rito.
Tapos meron silang parang Iron Man. Parang malaki pero maliit lang yan, nilagay nila sa gitna. Unang pasok pa lang makikita natin agad pambata yung palabas. Kaya ang target market nila rito mga bata kasi karamihan makulay. Yan, nanonood yung mga bata ng cartoons. Pagdating sa susunod na level, itong makikita natin mga planeta. Makikita natin dyan yung Earth, Jupiter at yung Saturn. Makikita din natin yung spaceman, astronaut na nakabitin. So makulay na naman itong mga tol, talagang pambata talaga siya eh. Alam nyo naman yung mga bata mahilig talaga sa makulay. Makulay ang mundo. Pagdating naman sa susunod na level, ito na yung makita natin, nandyan na yung carousel. Pwedeng sumakay dyan yung mga bata, naglagay sila ng alien sa gitna. So ito lang yung nakita kong rides dito, itong dalawa. Tapos yung paligid makulay. Pagdating sa susunod na level, hagdanan na mahaba, makulay na naman. So maging makulay ang mundo natin kapag nagpunta tayo rito. Yan ang bubungad sa atin parang punching bag. Pero balon lang yan, no? Makapal na balon at nilagyan ng kulay. So dadaanan lang natin tong mahabang hotdog para makapunta tayo sa susunod na level. Ito yung makikita natin dito, parang sasakay ng spaceship. Pero hindi naman spaceship ito eh, kunwari lang, magpicture-picture lang. Dadaanan lang natin to kasi walang masyadong magawa dito. Yan, pagpunta dito sa sunod na level, yung sumasayaw si ate. Diskohan ito eh, talagang pinuno ng napakaraming kulay. May tugtog dyan mga tol, mapapasayaw kayo sa tugtog dyan. Tinanggal ko lang yung music kasi makapiright tayo. Mapapansin nyo po dyan talagang makulay pambata. Ayan, sayaw ng sayaw si ate doon sa may malaking karaoke. Kapag nagpunta na kayo rito banda, pwede kayong pumasok dyan no. Yan, subukan natin pumasok dito. Diretso tayo hanggang sa ilalim. Ganito yung loob! Mahiga? Punta ka na, nakakatakot! Ay! Punta ka na, nakakailaw! Nakakailaw, punta ka na! Ayan, maliit lang siya, talaga ang pambata lang. Ako nga 5'10 ang height ko, medyo hirap akong pumasok eh. Mapapansin nyo dito mga idol, makulay ulit at maraming ilaw. So pagdating naman sa pinakahuli, ito na yung makikita natin. Pwede na maglaro yung mga bata dito. Yan, mag-e-enjoy yung mga kids. Lalo kung may kalaro sila. So ito na yung huli na ipapakita sa atin ng J Castle. Kasi paglabas po natin dyan, yung taal na ang matatanaw natin paglabas natin. So yun lang po yung makikita natin sa loob ng J Castle sa ngayon. May nakausap pala ako dyan na itong nasa likod daw, gagawin nilang rides. So dinedevelop pa para magkaroon ng rides. Sa ngayon, yung 1,500 natin, yun lang munang makikita sa loob. Ang tanong ngayon, sulit bang 1,500 natin? Kasi yung 1,500 kung tatlo kayo, malaki na yun mga tol eh. Ako kasi mag-isa lang ako pumunta kaya 1.5 lang. Paano kung nagdala ako ng mga 5 kapamilya, malaki na po yun, malaking budget. Pero tingin ko ito yung pasyalan na minsan mo lang ma-experience, minsan mo lang mapuntahan. Hindi mo na pwedeng ulit-ulitin kasi mahal ang budget. Hindi katulad sa pasyalan sa Tagaytay na pwedeng ulit-ulitin kasi murang entrance. Ito kasi 1.5 may kabigatan sa bulsa. Kaya pwede na rin mga tol, minsan lang ma-experience. Para mag-enjoy naman yung mga kids, lalo yung mga may anak. Siguro mas sulit na yung 1,500 natin kung magkaroon na ito ng rides. Kasi karamihan sa Pinoy mahilig sa rides katulad sa Enchanted Kingdom. Yun lang siguro yung binayaran natin ng 1,500. May experience natin na mag-picture dito sa may castle. Maganda naman kasi yung ambience mga tol saka yung place maliwalas. Kaya pag nandito na mag-enjoy na lang sa kakapicture. Sa mga gusto pumunta mga tol, malapit lang po yan, Tanawan, Batangas. Ito ang bagong castle ngayon ni Daniel Padilla. Dapat dyan sa loob may hotel. Yung isang building pala dyan mga tol, kainan. Kaya hindi magugutom dyan sa loob dahil may kainan. Okay mga tol, pasya na lang kayo dito at mag-enjoy. Ride safe tayo lagi, ingat po.